Pagpalaro sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yan partner! Sa araw na to, andito kami sa General Santos City. Kasama namin ngayon si Sir Denden, yung farmer expert natin, farmer hero partner, dating businessman. Pero ngayon, farmer na daw siya. Proud na proud, partner. Yes, at saka mga idol, dito na witness po namin yung bilis na pag-asinso ng mga alaga ni Sir Denden at saka kaiba po itong mga idol ha. Ang baka niya, kambing, karniro is hindi kumakain ng damo. Oo. Ayan, ang kinakain, saging, balat ng saging from waste ng mga product sa banana chips. Sir Den, paano nyo po nag-come up sa idea nyo yung mga waste pala ng banana chips? Kagaya po nito na balat ng saging is dadalhin nyo dito sa farm nyo kasi alam po natin nag-deliver po siya ng mga saging sa planta. Dadalhin nyo at ipapakain dito sa inyong mga baka. Sobrang bilog ng katawan ng baka eh. So, hi po. Bali po, ganito po yung nangyari. Nung first po nyo na vlog sa akin, so in-introduce ko po si Saging sa inyo. So, si Gardaba. So, ngayon, may mga buyer na po tayo sa Gardaba, nasa mga planta po sila, na ginagawa po nilang banana chips. So, yung mga nagdi-deliver po ako ng banana sa planta, so yung mga balat nila is waste lang po, tinatapon. So, nakiusap ako doon sa management na kung pwede ba kunin ko yung mga waste, ako na lang yung magtapon. So, imbis itatapon ko po sa basurahan or sa landfill, hindi ko po siya tinapon, dinala ko po dito sa mga pagkain po ng mga baka namin at saka kambing. So, ang nakaganda po nito, yung banana peel po ang tawag nila. Banana peel. Oo, napakaganda po sa ating hayop. Oo. Sabi nila, may nagsabi sa akin na hindi po pwede ito pagkain sa mga baka. So, kasi daw yung mga nails nila hahaba. So far naman isang taon kalahati na ako sa baka. Wala namang hindi naman tumaas yung mga nails nila. Yung lumaki tuloy yung mga baka ko. Oo. So, nakukumply ko yung requirement ng baka, pagkain ng baka per day. So, yung isang baka kasi sabi nila 5 kilos to 20 to 30 kilos depende sa laki. Yung sa akin naman, sir, dahil dito sa waste ng planta, kasi waste na ito nila eh. So, kahit ilang tonelada, pwede nyo pong kunin doon. So, ito, kahit 30 kilos per day, kaya po nila ma-produce po natin kahit 30 kilos per day. Kaya, kahit pandemic, kahit mainit ngayon, dahil meron tayong banana peel, nakaka-sustain po tayo sa pagkain ng mga baka at saka kambing po natin. Tapos, napakaganda po ng resulta nito kasi, alam nyo po, yung pagkakain sila nito, alam nyo naman po, ito is more on potassium, putas. Pag once makakain po ng baka natin, tapos matatain nila, so yung tae po nila is rich in potassium. So yun po yung sikreto namin dito. Kaya nga medyo malalaki yung mayroon talagang epekto. O yung madami siyang bunga, tapos malalaki, makikinis, at saka yung malalaki yung mga puno ng saging dahil sa tae po ng waste po ng mga manure ng baka at saka kambing. Dahil putas, rich in putas po ito. Wow. Binibigay namin, yung tae, binibigay namin sa mga langka at saka saging. Tapos yung saging naman, yung waste ng saging po, pinapakain po natin sa baka. Rotation lang po. Ayan. So partner, ang nangyari dito sa farm ni Sir Denden, parang integrated farming din siya. Yes po. So, ang nakakatawa partner, meron siyang privilege na makakuha nito. Oo, dahil nga siguro sa ibang lugar baka hindi naman sila walang planta na gano'n. So, ito na ginamit naman ni Sir Denden kasi nga masasayang lang din. So, ang possible kasi na mangyari pag natapon na, walang-wala lang. So, dito nilalagyan niya lang po. In addition, sabi niya dinadagdagan niya ng molasses. Yes, Sir Denden. So, oo. para mas masarap. So, pwede niyo ding alternative dun sa inyo, lalagyan niyo ng molasses. Sir Den, halimbawa, in case lang, paano pag walang mabigay sa iyo ng plant? Kasi baka sobrang dami na din na kumukuha nito. Paano pag wala nang magbigay sa iyo, anong mangyayari? So far naman, doon sa planta, wala pang kumukuha naman. Wala pa nangyari na, meron siguro konti, pero so far, ang pinakamalaki, ako po yung the whole, doon, yung isang production nila. Hindi ko nga kaya ubusin eh, yung isang araw na production nila, hindi ko kaya ubusin. So, marami pa pong waste doon sa planta. Kung halimbawa yung tanong mo, baka maubusan nito, what if maubusan? So, yung tanim po natin, ipakita mo yung tanim po na jackfruit. Jackfruit.
Yan po. Oo. Yung waste po ng mga... Sige. Yung waste po ng jackfruit, kasi nag-proning kami regularly, kung halimbawa yung area. So yung waste po ng jackfruit, yun din po ang pinapakain namin dito. Yung saging naman po, siyempre Gardaba yung namin, produkto namin dito. So yung ano tawag yan, yung puno, yung tawag yan, yung Trunks. trunks ng saging, yun po tinachop po namin. At saka yung dahon ng saging, yun po ang pinapakain namin. So madami naman po dito, so possible, kahit 1 month pa, hindi kami mauubusan. Yung na-harvest na? Yung na-harvest na, oo. Ayan. So, bonus pa talaga itong banana peel. Kasi mag-deliver kami ng saging doon sa planta, kinukuha lang namin yung waste. Pabalik. Ilang ang baka mo dito, sir? Kunti lang to. Nagsimula lang kami dito sa mga 4 yata. So, ito ngayon, mga 11. 11 na. 4, 6, Anong breed sa din? 12. Brahman. Brahman. Yung lalaki po namin is Brahman. Yung mga babae is mga Mestizo Brahman. Upgraded na rin. So, Upgraded, upgraded. Sobrang liit lang ng space, partner, At saka for sure, hindi ito nakakain ng damo. Tama ba, sir? Den? Yes, oo. Pure saging. Catch and ano lang po kami, carry na yung type ng ano namin. Pero napansin niyo, i-focus mo, sir, is hapon. Anong oras po ngayon? 5 o'clock? 5:11. 5:10. Yung pakain po namin dito, baliktad. Nagpapakain po kami ng ganito, naglo-load kami. 5 o'clock. So, ang kain kasi ng baka namin is mas mabilis sila kumain paggabi kasi malamig. So, may ilaw lang. So, ito, kinabukasan nito, ubos na. Yung pakain namin ng umaga, kasi El Nino ngayon, sobrang wala pong gana kumain yung mga hayop natin. So, kunti lang yung nilalagay namin. More kami sa water pag umaga. More on water. Pero pag ganitong oras, doon na kami naglo-load pag gabi kasi mas malakas sila kumain pag gabi. Ayun. So, maliit lang yung space, mga idol. Mga 1/4 hectare lang siguro, sir, no? Hindi. Parang square meter lang ito. Mga ilang square meter mga lang 3,000 siguro. Maliit lang. Maliit lang. Sa kambing mo naman, sir, pwede tayong mag-ikot. Paano naman ang style sa pagpakain ng banana peels ba? Banana peels. Ito, ganito. Banana peels or yung balat ng saging dito sa yung mga kambing kasi for sure, mga idol, yung kambing, hindi dito kumain ng damo. Tama ba, sir? Kumakain. Actually, ipil-ipil siya. So, sa kambing naman, dapat meron siyang 7 kinds na nakakain every day. Okay. So, isa ang banana peel na pinapakain namin. So, usually naman, ipil-ipil, yung mga napier. Ang dami naman na pero 7 kinds. Pero isa sa namin, dahil El Nino ngayon, so medyo kulang yung mga damo natin. So, ang majority namin napapakain itong banana peel. So, maganda po rin po to sa kambing, ang banana peel. Pwede din pa sa baboy yan? Hindi ko pa na-try sa baboy. Yung dito sa amin is baka, kambing, karnero. Yun. Karnero. Pero partner itong pag-ikot-ikot namin dito sa farm nila, Sir Den, kasi 10 hectares po ito, na-alternate niya po yung intercropping sa aviark. Most likely, aviark 2,000 seedlings. Sama, sir. Yeah, opo. Tapos meron sa durian, musang king, mga golden puyat. Marami pong mga tanim na mga, dito, yung mga fruit-bearing trees. Partner, ang na-learn ko lang, partner, sa kanilang farm, very lucky sila dahil very sustainable yung farm kasi nga merong water source. Yes, tumpak. Tsaka lowland dito, partner. Ito tayo sa Jensan. So, mainit ang Jensan, partner. Pero sa within the vicinity, partner, sa kanilang farm, talaga makikita nyo, may mga damo pa dyan. Yung mga puno nila, green pa masyado. Yung sa ibang part kasi, partner, wala na, brown na, partner. Kasi may water supply. Pero dito sa kanilang area, partner, talaga, Sir Den, sobrang swerte. Kasi doon yung tubig, merong silang sapa na tuloy-tuloy yung tubig. So, yun po, ang tandaan nyo mga totoong mga hinday, Kasi pag nag-farm kayo, dapat i-consider nyo talaga yung water source. Tama, Sir Den? Yes po. Kasi nga, doon lahat kukunin sa pag-inom ng mga livestock. O sa pagpapakain sa... kasi pag mga tanim nyo, walang tubig, ang possible na mangyari... Magdadry. para sa mga... Sa'yo, partner. Patay. Para sa mga kaibigan, si Gaagri, patay din. Sa mga, sa mga ibang walang water source. Pero dito, Sir Den, sa pagkakambing nyo, partner nung pagpunta natin dito, ang late lang to, pero ngayon sobrang dami na. Marami na. Ano pa ba mga sekreto, Sir Den?
Wala namang secrets. Basic lang lahat talaga sa pagkakambing at saka pagbabaka. Ang importante lang po talaga, meron tayong pagkain. Ayun, Water, talaga. pagkain lang po. Yun lang po, wala naman pong sikreto sa kambing. Wala bang mga sakit-sakit na na-encounter? Meron siya pero hindi naman masyado very in the red Ganun level. ka-serious? Hindi doon ka serious tama. Napaka lang po. Ang importante lang po talaga yung pagkain. Kasi sa pagkain, medyo maapektuhan talaga yung alaga natin. That's why yung iba, sa panahon ngayon, maraming binebentang kambing. Dahil ang reason is yung pagkain. Naawa sila sa alaga nila na kung hindi inaagapan na nila yung pagpayat. So, an early pa, ngayon, binebenta nila sa panahon ng ganitong tig-init. Oo. Pero yun lang sa atin, kung ako ang tatanungin yung opinion, mas maganda po talaga na kung magkambing kayo, meron din po kayong pagkain sa paligid. Oo. At least the same time, hindi lang yung pagkain sa kambing. Dapat yung pagkain din ng tao. Example, yung banana. So yung banana, yung waste ng banana, pagkain ng kambing. Pero yung bunga, pagkain ng tao. So mas maganda yun sa pangalahon ng pag-init, yung saging is nakakatulong yun sa shade Speaking sa pagkain, Sir Den, dito sa kambing mo, kasi doon sa baka mo, di ba, morning lang, konti na kinakain. And then pagkahapon, doon sila malakas kumain, kaya that's the time na nagpapakain. Dito naman sa kambing, ano naman ang schedule ng pagpapakain nyo? Usually pag umaga, ang pinaka-the best talaga sa kambing is 9 o'clock. 9 to 10 o'clock. Yun Morning. ang pagpakain morning. Sa hapon naman, mas better pa rin yung 2 to 3 o'clock ng pakain ng kambing. Meron silang schedule. Kasi yung kambing kasi minsan, mostly this is my opinion lang. Minsan kasi, kung masubrahan din sila ng pagkain, para sila ma-bloated, yun yung ma-bloated. So, yung kambing, tama-tama lang yung pagkain. As long na makakain sila ng 7 kinds of Ano yung 7 kinds of din? Kahit ano, basta 7 kinds. Kahit ano yun, yung ipil-ipil, mga napier, dahon ng saging, banana peel, kahit ano po, na biatilis, lahat, Madrid de cacao, Madrid de agua. So, kahit doon, basta 7 kinds, mas yun ang pinaka-mainam na maganda na mga nutrition, yung 7 kinds na makain. Pero yung sa akin, dahil meron kaming banana peel galing sa company, waste po ng company, so majority, kinakain nila yung banana peel. Halimbawa kung banana peel lang po talaga, Sir Den, ang kainin ng kambing, hindi ka magbibigay ng 7 kinds, possible din po kaya? Possible yung kung wala na tao. Yun na yung last option. Last option na yun. Kung meron pang option, mas maganda na paiba-iba yung pagkain ng kambing. Pero partner, effective partner kasi yung mga kambing matataba din, no? Hanap tayo ng medyo payat, partner, I think wala. Maliban na siguro pag bagong anak, no? Bagong anak, Ano breed nito, Sir Den? Upgraded po siya. Upgraded kambing. Tapos yung Yung Alpine ba yan? yung sa taas, yun yung Bujolas, isa sa pinakamalaki na kambing sa Pilipinas. Anong kulay dyan, sir? Ito sa laki. Medyo may kalakihan siya. Ito. Ay, laki Yan. ng didi, hanggang ano? Yan yung kinukunan namin ng milk. Ay, hanggang sa... Mula doon sa taas o hanggang sa pinakapaa. Ay, ayan, pure Didi yan, lang sir. yan, oh. Pure po yan, pure. Bujolas Anglo. Isa kind of Anglo, mga kanila. Bujolas. Maraming gatas yan. Maraming gatas. Yung anak niya, 2 months pa lang. Ganun na kalaki. Mas malaki pa sa 3 months ko na, no? So, nag-try lang ako. Pero majority is upgraded ano lang. Ang kagandahan, partner, lahat ng mga poops nila, partner, doon na pupunta Yes, kaya malinis. Tingnan Kaya nyo. pala hindi tumataas yung mga pops sa ilalim, sir. no? Yes, Saka dito. kasi yun po yung ginagawa naming abono. Pinapala nyo, sir. Yes, so alam niyo po ano po yung epekto sa sa tanim yung abono. Pwede natin tingnan yun, tingnan niyo. Pwede ito yan. Kita po yan. Saan dyan banda, sir? Dito Ay, yung mga tanim. libot tayo, libot. Sandali lang, ano niyo na lang. Tara, tingnan niyo. Ano yung epekto? Malapit lang man yan. Yan, ito yung mga kambing, mga idol. Ito po yung mga dorper. Punong-puno yung bunganga. Ito po yung mga dorper. Yan yung mga Tingnan mo dorper. sa kanila yung ano din. Dorper, tingnan mo kalaki. Gaano kalaki ang mga dorper. Ano yan, sir? Dorper. Dorper. Oo. Sir Den, itong tubig, Sir Den, saan galing Sir Den yung sapa na to? Doon po sa taas yung ano. May gansa ka, partner. Dito tayo. Ito durian, partner, oh. May bulaklak.
Ayan po. Ayun, no? Tingnan niyo po. Punong-puno ng mga bulaklak. Oh, ito po yung- maraming bunga na, oh. Oh, ayan po. Tingnan niyo. Native to sir din, oh. Ito po yung ito po yung kind of durian na bihira na nyo na lang napakasarap. Tingnan niyo po. Wala pong hinto. Grabe ka. Dahil sa poop ng mga kambing. Dito, no? Oh, ito po. Halos Ito yung puro result. bulaklak. Medyo against the light lang pero sobrang dami po mga idol. Ayun oh. Ano no? Araw. Araw. Palabas pa yung iba. Oo nga, no, dami. Oh, araw to, kita mo. Oo, dami bulaklak na, oh. Pero bago lang to hinarbisan, sir. Bago lang kami nag-harvest, nagbunga na naman. Ay, marami pang bunga. Palabas pa lang yung iba. Makatigim tayo nito, sir din. Oo naman. Masarap to, sir din. Oo, isa to sa pinakamasarap na durian. Ipagmamalaki ko to. Ano to, sir? Oo. Hindi ko na isabi yung variety pero napakasarap po nito. Pwede siya pang-compete sa texture at saka yung pasarapan ng durian. So, Ayos. So dito tayo, partner, oh. Araw. Ato na sa nag-ano ba? Makita nila yung susunod na video para sa aviary. Kasi pipinta tayo sa pupunta tayo sa Sagrex. So yun na, partner, nakaikot na natin dito. Nakita natin yung pati yung pag-abuno kasi yung abuno galing yan sa mga pops na mga alaga ni Sir Den, yung baka, yung kambing, yung kornero. So pinaka the best daw nangyari first time kasi dito yung sa durian. Sobrang dami, walang no ending na pagbubulaklak, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung bunga, pag-harvest kami ngayon, nagbunga na naman sa panahon ng pandemic ng El Nino. So wala siyang hinto. So yun yung kakaiba kasi yung iba wala ang bunga. Pero sa amin, after na-harvestan namin, nagbunga na naman uli. Mas madami pa yung bunga ngayon. Dahil po sa yung namin is yung sa banana peel na yun. Ngayon. Oh. Potas yun. From Potas. pops ng kambing. Oo. Butas ito, kinain ng kambing. Tapos yung tain ng kambing, yun po yung nilagay namin dyan. Ayan. Sa mga tanim po namin. Ayan, maraming salamat mga idol. Sana po mga idol may natutunan kayo sa ating video, partner. Kung wala mang banana peel sa kanilang lugar, maybe may mga buy-end product ng mga agricultural buy-end product sa inyo. Oh, magtanong kayo. Magtanong kayo kagaya po ng mga pineapple yan, or pulp. Pineapple pulp or kung ano pa man, partner, Yes. 'di ba? Kasi yung iba nga, 'di ba, yung parang sa beer din galing. 'Yon ang pinapakain din. Tama. Oh, ano tawag doon? Nakalimutan ko. Malts Basta ba yun, yun na o yun. barley? Oh. Magkakaroon po kayo ng idea. Basta any agricultural byproducts, yun mga waste po nun mga idol, pwede nyo pong ipakain. Pag hindi kumain, baka hindi talaga hiyang or hindi talaga pwede sa kanya. Pero pag pwede, kagaya po nito, ayun, malaki ang tulong talaga, Sir Den. May joke nga kami, pero ewan ko kung totoo itong joke namin. Oo. Yung joke namin, yung iba, yung pag kinabuhayan nila, yung karne ng kambing, binebenta nila. Sa amin dito, tae pa lang ng kambing, Buhay mas na. malaki yung kita kaysa kambing. Tama ba? Paano Oh. yun, Sir? Paano? Kasi yung poop ng kambing namin, pag namunga lahat yung aming saging, yung aviark, yung durian, yung avocado, mas malaki po yung kita kaysa kambing. Wow, ganun yung yun? poop, oo. Ayun. So, joke po namin yun. Joke lang po yun, ha? joke lang po, Oo. mga idol. So, yun Pero po. parang totoo yun na. Parang totoo rin. Pero partner, maraming tayong na-learn today. Pero partner, mahingi tayo ng advice kay Sir Den kung ano ba yung mga magsa-start pa lang ng farming na kailangan ito yung dapat nilang tandaan bago sila mag-umpisa. Kasi importante na may solid ka na plan eh. Kasi sa in-between yan, baka mamaya magka-problema ka, ano bang gagawin, baka mamaya hindi ka na mag-stop ka na bigla. Ano, Sir Den? Kung sa opinion ko lang po, mainam po talaga yung tinatawag natin na YouTube Academy. Kasi tayo naman mga beginners. Sa lahat ng mga beginners, kasi naging farmer po ako, 2021 lang po. Wala po kong alam about farming. Natuto na lang po ako about sa failure ko at saka na-discover ko na lang po. Malaking tulong po yung mga sa YouTube Academy. Dahil din sa inyo, Pinoy Palaboy, ang dami po ninyong matutunan sa kanila po, sa mga beginners. So, follow lang po kayo sa kanila. Kasi meron silang mga aral na hindi niyo matanong sa ibang mga farmer. So sa akin din, wag po kayong mahiyang magtanong. Magtanong at mag-scout kung ano po yung gusto ninyo para malaman po ninyo. Wag niyo po yung
yung focus lang kayo sa income. Yung sa income, kung gaano ka tingnan nyo rin po yung downfall at saka yung mga struggles po, yung mga doon po tingnan niyo kasi doon po malalaman po ninyo ano po yung totoo. Doon po sa mga downfall. Oo. So, yun po, wag po kayong magtanong. Ayan. So, golden message po yun from Sir Den. Manood sa YouTube, mag-aral, para in the long run, hindi po kayo mahirapan mga idol. Baka mamaya, ngayon lang kayo na-excite. Maya-maya, pag start fall down yung inyong mga alaga or nagkamatayan, baka mawalan na kayo ng gana dahil Yes lack po. of knowledge. No. Tama, partner. Okay. Saka, partner ang bilis ng growth ni Sir Den, no? Yes. Kasi pag 2 years ago na feature natin siya, wala pa to eh. Wala Wala pa, hindi pa. pa na-improve. Hindi Saka ito starting pa lang siya. Wala pang Kumbaga, kambing ata doon Wala that pa. time, sir, no? Parang wala pa yun. Wala Wala pa, pang wala kambing. pa. Wala Sir, pang then- baka, wala pa yung lahat. Oh, ano yung nagbago nung na-feature ka namin? Ano bang nyo? Ang laki po talaga, nagpapasalamat po ako sa inyong dalawa. Kasi yung na-feature ako, ang dami nang nagtanong. Nagtanong at saka nagsumuporta rin sa akin. Siyempre, nagbebenta tayo ng mga seedlings, nagbebenta tayo ng mga bunga. So, yung nakita nila ako, napakadali na lang po para sa akin, i-access sila. Kaya meron na silang trust na nangyari yung pagitan namin dahil sa pag-expose ninyo sa akin, pagtulong niyo sa akin. Yun po talaga ang pinakamahalaga. Yung trust po ng mga customers ko, mga buyers ko, malaki po yung pagtiwala nila sa akin dahil na futures po ninyo ako. Kaya malaki pong pasalamat po sa inyong dalawa dahil na future niyo po ako sa Pinoy Palaboy. Ayun. So mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video at na-inspired po kayo mga idol, please like naman po ang ating video, i-share para marami po makapanood at saka mag-subscribe na rin po sa aming channel. Ayan. Para updated kayo sa ating next na susunod na video with Aviac with Sir Dinden. Ayan, so tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. So ngayon po, binibida namin si Sir Dinden, talagang kakaiba, talagang super skyrocket yung pag-grow niya. Basta tamang direksyon, tamang koneksyon, tamang crops ang itatanim mo, sigurado tutugma at kikita ka talaga sa pagpa-farm. At tandaan nyo partner hindi lang Luzon, Visayas at Mindanao, pupunta rin kami outside the country. Abangan nyo po yung aming mga i-feature dyan sa ibang bansa para mapakita namin sa inyo kung ano ba yung technique nila sa pagpa-farm. Kasi medyo delayed na yung farming natin sa Pilipinas. Kaya kami ni partner pupunta doon sa mga, sana may mag-sponsor. Sana. So i-update nyo po kami kasi medyo magastos ang sa ibang bansa. So supportahan nyo po kami. At magkita-kita tayo dyan para mapakita natin sa ibang, sa Pilipinas partner, sa buong mundo kung gaano kaganda yung mga farming sa ibang bansa. Nawala dito. Ayan, mula yan dito sa General Santos City, dito kay Sir Dinden na farm, sa Aljan Farm. Maraming salamat mga totoong mga Inday. Happy farming! Huwag po kayong umalis. Kaway. Susunod na po, paano umasinso sa Aviac Yeah. Langka. Langka. Bye-bye. Bye-bye!